Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan." At samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, "Ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito ay maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha." At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo siya, bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha. At kung kailanman ibigin niyo ay mangyayaring magawa niyo sila ng magaling. Datapwat ako'y hindi laging nasa inyo." Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote, upang maipagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa. At nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan. At nang unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Pasko, ay sinabi sa kanya, ng kanyang mga alagad, "Saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Pasko?" At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo sa bayan, at do'y masasalubong niyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan niyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin niyo sa puno ng sangbahayan, 'Sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan, na makakanan ko ng kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad?' At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na. At ipaghanda niyo roon tayo." At nagsiyaon ang mga alagad, at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang kordero ng Pasko. At nang gumabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain, ay ipagkakanulo ako." Sila'y nagpasimulang nangmanglaw, at isa-isang nagsabi sa kanya, "Ako baga?" At sinabi niya sa kanila, "Isa nga sa 12. Yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan. Sapagkat papanaw ang Anak ng Tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba niyaong taong nagkakanulo sa Anak ng Tao. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay. At nang kanyang mapagpala, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, at sinabi, "Inyong kunin, ito ang aking katawan." At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at do'y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, "Ito'y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas. Hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat. Sasaktan ko ang pastor, at mangangalat ang mga tupa. Gayon maipagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, "Bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo." Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, "Kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila." At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin." At kanyang isinama si Pedro, at si Santiago at si Juan. At nagpasimulang nagtakang totoo, at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito, at mangagpuyat." At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na, kung mangyayari, ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, "Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At siya'y lumapit, at naratnang sila'y nangatutulog, at sinabi kay Pedro, "Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman." At muli siyang umalis, at nanalangin. Na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik, at naratnang sila'y nangatutulog. Sapagkat nangabibigatang totoo ang kanilang mga mata. At wala silang maalamang sa kanya iisagot. At lumapit siyang bilang ikatlo, at sinabi sa kanila, "Mga tulog na kayo, at mangagpahinga, sukat na, dumating na ang oras. Narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin." At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa 12. At kasama niya ang isang karamihang may mga tabak, at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote, at sa mga eskriba, at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya, ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, "Ang aking hagkan, ay yaon nga, hulihin niyo siya, at dalhin niyo siyang maingat." At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya, at nagsabi, "Rabi," at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila. At siya'y kanilang dinakip. Datapwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak. At sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas, upang dakpin ako. Araw-araw ay kasama niyo ako sa templo, na nagtuturo, at hindi niyo ako hinuli. Ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan." At iniwan siya ng lahat, at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata,
na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad, at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot, at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote. At nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote, at ang matatanda, at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote. At nakiumpok siya sa mga punong kawal, at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga, at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo, laban kay Jesus, upang siya ay ipapatay. At hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya. At ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan. At nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi, narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay. At sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote, at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat siya ay hindi umiimik, at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote, at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita niyo ang anak ng tao, na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. At pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit, at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig niyo ang kapusungan, ano sa akala niyo? At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan, at tinakpan ang kanyang mukha. At siya'y pinagsusuntok, at sa kanya'y kanilang sinasabi, hulaan mo. At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya, at sinabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno, na si Jesus. Datapwat siya ay kumaila, na sinasabi, hindi ko nalalaman, ni nauunawa man ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko, at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae. At nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, ito ay isa sa kanila. Datapwat muling ikinaila niya. At hindi nalaon, at ang nangaroon ay nangagsabing muli kay Pedro, sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila, sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya ay nagpasimulang manungayaw, at manumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka, bilang pangalawa ay tumilaok ang manok. At naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. At nang maisip niya ito, ay tumangis siya.